So, purihin ang Panginoon at sisimula na po tayo ng ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. At let's pray na po habang hinintay natin mga kapatid na dumating. Heavenly Father, we come before your presence in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Isa pa, nandito po kami sa iyong presensya. As we humble ourselves before your presence, teach us tonight, Lord, through the Holy Spirit, our teacher. Salamat, Panginoon, na meron kaming banal na Espiritu, Holy Spirit, na siyang aming Diyos na nagtuturo sa amin at nagbibigay ng enlightenment, revelation, and wisdom sa bawat isa sa amin. Without Him, Lord, hindi namin maintindihan ang iyong mga salita. Pero because of the Holy Spirit, the third person of the Godhead, we can understand the deep things of the Spirit. And tonight, we will be filled with the fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus. We declare victory tonight, Lord, and we bind every demonic spirit that tries to hinder us in our Bible study. Sa pangalan ni Jesus, winawasak namin sa gabi ito ang kapangyarihan, pamunuan ni Satanas at anumang plano ni Satanas para hadlangan ang Bible study. We don't allow it right now at aming dinudurog si Satanas at ang mga demonyo sa ilalim ng aming mga paa by using and declaring the mighty name of the Lord Jesus Christ, our Almighty God. Thank you, Father God, for your goodness and loving kindness. There is healing in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. At sa gabi ito, maintindihan po ng bawat isang makikinig ng iyong salita ang malalalim na bagay at mga kapahayagan mo patungkol sa iyong pangalan, Panginoong Jesus. You are our Alpha and Omega, our beginning and the end, the first and the last, the Almighty God, our Creator. You are God. And you became a man, and as man, you are our big brother, the firstborn of many brethren. Dahil sa iyo, Panginoon, pagkakataon tao, now we're enjoying the kingdom of God, and all the riches and wealth of God's kingdom belongs to us through the Lord Jesus Christ, na siya nagbigay at nagbahagi sa amin ng yaman ng iyong kaharian nung kami po ay ipanganak sa iyong kaharian. Marami po salamat sa iyo pong kagandahan loob. Kami na hindi karapat-dapat bigyan, by your grace and through your mercy, Lord, naging karapat-dapat kami. Naabag ka sa amin at biniyayaan mo kami upang kami makatanggap ng mana, yaman mula sa iyong kaharian. Maraming po salamat, Panginoon. And as children of God, we became joint heir together with Christ. Maraming po salamat, Panginoon. Sa gabi ito, amin pong patuloy pag-aaralan ang iyong pangalan, the name, the almighty name of the Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoon. And all glory belongs to Lord God, the Savior, Jesus Christ. Amen. So, purihin ang Panginoon. Napakahalaga po ng ating pag-aaral. Itong mga sunod-sunod na mga araw ng ating pag-aaral, mahalaga kasi ang paksa po natin ay our spiritual weapons. Tandaan nyo na ito, hindi pa po tayo umaalis sa subject na spiritual warfare and deliverance. Spiritually na po tayo. Napakaganda, napakalaga po ito paksa natin. At for almost more than 40 years, pinag-aaralan ko po ito pangalan ni Jesus. Maraming Kristiyano, nakakalungkot lang kasi maraming Kristiyano at maging mga pastor from different churches, hindi po alam itong pinag-uusapan natin, itong pangalan Jesus. Kaya please, pakishare niyo po itong ating video. Kung mayroon kayong mga friends sa mga pastor sa ibang mga churches, pakishare po. Hindi sa kinukumpara natin, hindi tayo nagko-compare. Ang sinasabi ko po ay yung mga kapatid natin, mga cessationist na nakamulatan nila na hindi pag-aralan itong mga pinapaksa natin. Ang ating po pananampalataya, we are continuationist believers, meaning we believe in the power and manifestation of the Holy Spirit. We believe in the 9 gifts of the Spirit. We believe na ang ating Diyos hanggang ngayon gumagawa ng signs, wonders, and miracles.
na yung mga bagay na yan ang hindi tanggap ng mga cessationist brethren natin, ano? Mga kapatid natin sa Panginoon, hindi natin sila inusgahan, no? Ang prayer ko lang, nawa ay magkaroon ng breakthrough sa kanila at ma-open sila sa ganitong mga pag-aaral. So, purihin ang Panginoon. Ako po ay dati, na pupunta sa church na cessationist din. At ako cessationist din noon. Pero, mas pinag-aralan kong Bible, so nakita ko na mas tama ang continuationist. No? So, hindi ko na-expound yung difference cessationist, continuationist. Alam na ninyo yan. Itong nakaraang pag-aaral natin. So, let's dive to our topic, no? Meron akong pinost dito sa ating pong live stream na bakit tunay na makapangyarihan ang pangalang Jesus, no? Bakit, no? So yan, tatalakayin natin plus yung iba pang mga katotohanan about the name of Jesus. All right. So basahin muna natin ating foundational scriptures, no? Sabi 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5, sapagkat ito po ay bahagi pa rin ng spiritual warfare and deliverance na subject natin. And under that subject, meron tayong topic na our spiritual weapons, no? Mga spiritual na sandata natin laban kay Satanas at sa mga demonyo. So, dalawa yung ginagawa natin mga Kristiyano because we are soldiers of Christ. Alam niyo yung salitang Christians, ano? Na-discover ko, nahukay ko pa sa baol ng lola ko. Yung lumang ancient definition ng Christian, the word Christian. Galing po yan sa dalawang words, no, na ang isa ay Christos at ang isa ay Ianos. Christos, Ianos. Na kapag pinagdugtong, Christianos, no? Ang Ianos ay plural, ang singular ay Iano, no? Pero dahil tayo marami, gamitin natin Christos, Ianos, meaning Christos, Christ, Ianos, soldiers or servants. We are servants of Christ or we are soldiers of Christ. Yan po ang ibig sabihin ng Christianos, no? Parang malapit sa Tagalog, ano? Kristiyano ka ba? O, Kristiyano. No? Yes. So, sapagkat tayo po ay hukbo ng Panginoon, meron din tayong mga kasamahang Air Force. Tayo sa ground warfare. Ano? Meron tayong mga katulong may mga Air Force din tayong katulong. Sino yun? Yung mga angelic beings, the angels of the Lord, katulong natin sa spiritual warfare. Ngayon, tayo na hukbo ng Panginoon, binigyan ng Diyos ng mga sandata. No? At napakaraming sandata niyan, no? At sabi ko sa inyo, napakarami. Pero sa series of lesson nito na our spiritual weapons, ang pag-aaralan natin yung ilan lamang na major weapons, mga major weapons. So sabi sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5, for the weapons of our warfare are not of the flesh or are not carnal, but divinely powerful for the destruction of fortresses. O, ganung kapangyarihan ang sa mga sandata natin sa ikawawasak ng lungga na pinagtataguan ni Satanas, no? We are destroying arguments and all arrogance raised against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ. Sa King James at sa New King James, gusto ko rin yung salin doon na sabi, and every imagination that exalts itself against the knowledge of God, no, pull it down, ano? Pulling down every imagination that exalts itself against the knowledge of God and bringing our thoughts into captivity to the obedience of Christ. Yan po sa New King James Bible, no? Gusto ko yung translation ayan, no? And pulling down every imagination. Ibig sabihin, pag may mag-exist sa mind natin, alam nyo, hindi natin mapipigil ang mga demonyo na bubulong-bulong sa atin. No?
Pero we can rebuke them, pansamantala, aalis siya. Pero pabalik ulit, bubulong, magtatanim ng doubt, magtatanim ng unbelief, ng mga worries, mga fear, ano? Huwag natin pakinggan. Sapagkat alam natin ang salita ng Diyos at sabi, ano man daw na papasok sa isip natin, ilalagay ng mga demonyo o ibubulong sa atin, nakokontra sa salita ng Diyos, pull it down, no? Itapon sa basurhan. Dahil yan ay mga atake ni Satanas. At meron tayong mga sandata, panlaban kay Satanas at sa mga demonyo. And one of our weapon, ating unang pinag-aralan is the name of Jesus. No? Ako, napakarami ko pong testimony about the power and authority of the name of Jesus. No? Yung hindi nakapanood nung Tuesday, o ating live stream ng Tuesday, reviewin nyo at nandoon yung ilang testimony natin. Ano? Meron pa nga akong kaibigan na pastor, dating ano siya, sundalo siya, pero nung panahon na namatay si Ninoy Aquino, no, ang daming pinagdadakip na mga na ginawang mga fall guys, mga sundalo. At yung mismong nag-utos noong sa pagpatay ni Ninoy, nakakalaya, yung mga sundalo niya ang nakulong. Ang daming sundalo nakulong doon. At isa sa mga nakulong na sundalo, tandaan niyo yung binarel sa airport si Ninoy Aquino, ano? Na hindi naman malaman aktor kung sino bumarel. Tapos nandoon yung bangkay naman ni Galman. Sabi ay patay na nung inilagay doon, nihagis na lang, nakalupase sa sahig para mapagkamalan si Galman. No? Ewan ko kung ano totoong istorya dyan. Basta siya sabi ng mga sundalo na kulong, wala sila kinalalaman. No? So, yung mga sundalong yun, marami sa kanila na born again sa loob ng Muntinlupa. At nung kami nag-mission sa Muntinlupa, nakilala namin yung ilan. At yung dalawa doon ay, nung nakalaya, bumisita sa aming church at naging speaker namin. Yung isa doon ay nagkukwento nung siya ay nakalaya, dala niya yung kanyang maleta, may uuwi siya, no? Dala-dala, left and right, may dala siyang bag. Napadaan siya doon sa mga kalalakihan nagiinuman, naka-standby. At maliit na lalaki yun, pero dati siya sundalo siya, ano? Sundalo siya. Tinawag siya, dahil hindi naman siya naka-uniforme. Sabi, kinukuha yung bag niya. Aba, hold up siya. Nung inaagaw sa kanya, nung dalawang lalaki, yung left and right hands niya, kinukwento sa akin, sumigaw daw siya, Jesus! Tumilapon! Tumilapon yung dalawang umaagaw sa kanyang bag. And I believe doon sa kinukwento niya. Kasi yung kumari ko, kasama ko sa Channel 7 na nagtatrabaho pa kami sa GMA noon. Di ba, kinukwento ko yung nakaraang tinestify ko yung lasing, pero hindi ako nagsasabi testify. I-compress ko na lang pa para mabilis. Ano? So, partner kami niyan sa sideline nung nag-go-work kami sa Channel 7. Siya yung nagpapahas sa Channel 7, mga commercial, mga Viva Films, Seiko Films. Ako naman tagagawa niyan slides. Ang laki ng mas malaki kita niya. Sumahod siya sa Viva ng time na yon, inuwi niya yung taxi case niya, puno ng pera. Inold up siya taxi driver at inaagos sa kanya at ayaw niya ibigay. At binaril siya. Nakailag sa gano'n. Pangalawang baril sa kanya tumaligod sa gano'n, dito tinamaan sa balakang, lumusot dito sa tenga yung bala. Pero buhay po siya, ha? Ingatan ng Panginoon. Then, buhay pa rin siya, dugo na siya, ayaw pa niyang bitawan yung maleta. At sabi niya, kinagat yung braso niya, no? Kinagat yung braso niya at sabi niya, alam mo, brother Ness, saka ko lang naalala yung pangalan ni Jesus. Sumigaw ako ng malakas, Jesus! Biglang tumilapon yung mama, yung lalaki hold upper at naiwan yung kanyang baril at kumaripas sa takbo, sa takot. Yes, later on, pag-alam sa investigasyon na kinarnap yung taxi.
Hindi talaga kanyang taxi. At duguan siya, nasa karsada, nakita, praise God sa mga kapatid na Baptist, isang jeep na Baptist, napadaan, dinala siya sa ospital. At binunot ng doktor, kinyani yung mga ngipin na naputol. Nung nakabaon pa yung ngipin, yung sigaw yung, Jesus, pinutol ng Panginoon, yung nabungal yung hold up. Totoo ang ngipin, maiwas sa loob ng laman. Kinatani ng mga doktor, kinani nung doktor. Ano ba nangyari? Ba't may mga naiwan yung mga ngipin dito? Hinold up po ako, ganito, kinagat. Pambihira. Takan-takan yung doktor, paano naputol yung ngipin, ano? Tunay na ngipin. Yan ay isang example din, ano? At meron pa ako narinig na testimony, hinold up sa, sa loob ng bus, sabi niya, nung hinold up, kinukuha yung salamin yata niya kung ano. Akala niya iisa. Akala niya isa o dalawa. No? Sumigaw siya, Jesus! Matanda yun. Nung sumigaw siya, Jesus, natumba yung, alam niyo, yung mga hold-upper natumba. At sabi niya, naku, ang dami pala nila. Lahat ng kasamahan ng hold-upper, anim yata yun. Kaya pala malakas sa loob, ang dami nila. Lahat natumba sa loob ng bus at hindi makabangon. Nagkikikisay, ano? Nung sumigaw siyang, Jesus! Kinuwento yun, napanood ko sa TV noon. Ako naniniwala, totoo yung kinuwento niya dahil marami tayong karanasan patupol dyan. Kaya sabi sa Biblia, those who call upon the name of the Lord shall be saved. No? Yung salita pong save, sozo means deliverance from danger, deliverance from hell, salvation from hell, salvation from the lake of fire, salvation from hunger, salvation from poverty, salvation from sickness and diseases, meaning may healing sa pangalan ng Panginoon. Lahat ng klase salvation, name it. No? Hindi lang salvation sa impyerno, salvation sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng panganib. Just use the name of Jesus or call upon the name of Jesus. Dalawang paraan ng paggamit sa pangalan Jesus is either you call upon the name of the Lord Jesus, kagaya ng mga example ng ating mga kapag sumigaw sila, Jesus, no? Ganun ka-powerful. No? Or just declare the name of Jesus and His presence will come. At ang mga demonyo tatakbo pag binanggit mo ang pangalan Jesus. Naku, tayo po mahigit ng 40 years po tayo nasa Ministry of Deliverance. Nakita ko kung paanong iba-ibang klaseng demonyo manginig sa takot kapag dinideclare namin ang pangalang Jesus. Why? Because there is power in the name of Jesus. At yan po ang ating pinag-aaralan. Ano? So, saan galing yung pangalan ni Jesus? Yung last week, tinestify ko rin yung sa kaibigan ko, kay Pastor Terry Abak, nasa langit na siya ngayon. Nung maghihingalo na yung anak niya, nasa San Juan sila, doon nakatira. Buhat-buhat niya sa karsada, wala sa sasakyan, wala sa kotse. Pumapara siya ng taxi, wala magsakay. Private cars, wala magsakay. Jeep, wala magsakay. Mangingiyak na siya, nanalangin siya, sabi nga, Jesus, tulungan mo po ako. Huwag mo tayong tulot ng mamatay ang anak ko. Madala ko kaagad niya sa ospital, wala po kami sasakyan. Magpadala ka sa sasakyan. After ng prayer na yon, sa tagal niya naghihintay, no? Pinandidirian yata ng masakit anak ko. Payat na payat, parang bangkay na no? Biglang merong humahagibis na van na puti na tumigil sa kanya at bumaba yung mama, mistiso, balbasarado, at sinalo yung anak niya. Sabi niya, alam mo, hindi nandidiri yung mama. Inakap yung anak ko. At saan natin dadiri? Sabi niya, sa pinakamalapit ng hospital. At dinala mabilis. At dinala sa emergency. Naalala ni Pastor Abba, hindi ko man napasalamatan yung mama. Teka, paglingon niya, wala na yung mama. Takbo siya doon sa karsada. Tinignan na kung nandun yung van. Walang van. Nawalang bigla. No? Sabi niya, ano yung sugo ng Panginoon? Sabi ko, wala ka ba natatandang ano? Alam mo, Terry,
is either na si Jesus yon or angel of the Lord or isa sa mga angel ng Panginoon, sinugo ng Panginoon. Teka, may natatandaan ako nakasulat sa banner puti. Ano yun? Savior. Sabi ko, si Jesus yon. Pinuntahan ka ni Jesus. Nung tumawag ka sa pangalan Jesus, dumating siya. Siya mismo yun. Talaga? Oo, siya yun. Alright, marami pa. Meron pang dito, somewhere dito sa San Pablo, pinasok ng magnanakaw yung bahay, ano? At tinutukan ng baril, yung nanay. Akin na yung inyong mga pera, yung mga wallet nyo, yung mga alas nyo, lahat, labas nyo. Eh, wala. Anong wala? Babarlin kita. Eh, alam niyo ginawa ng matanda? Sabi niya, sa pangalan ni Jesus, bay, ayaw pumutok yung baril. Nung ayaw pumutok yung baril, natakot yung ginawa, binatukan na yung ali, at umalis na yung pumasok sa bahay. Napakahiwaga ng pangalan ni Jesus. Pati baril ayaw pumutok. So, purihin ng Panginoon, napakarami pang patutoo-patungkol dyan. At nung ako ay bago mananampalataya, ay yung demon possessed na kapatid nung office mate ko sa workplace namin, sa GMA, sinabi sa akin, Brother Ness, tulungan mo kapatid ko, kinayoyogan na demon possessed, ganun ba? Sige, punta namin. Naku, hindi namin mahagilaw. Ang liit-liit, ang payat, pero grabe, violentin, nananakit. Nung ginawa ko, lumapit ako, baby Christian lang ako noon. Paglapit ko ganun, biglang lumingon sa akin. Siguro ang layo niya sa akin, 3 meters away from me. At susumgaban niya akong ganun, naramdaman niya, nasa likod niya ako. Sabi ko, lalapit ako, may totoo pala itong mga demonyo ito. Paglapit ko ganun, biglang humarap sa akin, nagulat ako. At dadaluhungin ako sa gulat ko, sabi ko, Jesus! Alam niyo, sinabi kong, Jesus! Nanginginig siyang ganun. Hindi namin mahuli ang bilis sa katawan. Ngayon, hindi siya makakilos at nanginginig. Tinama ng parang high voltage na kuryente. At nanginig siya, nagkikisay. At nung nagkikisay, ilang minutes, hindi siya makakilos, nakatayong gano'n. At saka nilapitan ng kasama kong pastor noon, tatlo matandang pastor at mga kabataan, 3 sasakyan kami noon. At itinumba nila at saka nila yan, in Jesus name, saka nirebuke. Then umalis yung demonyo. Pinakain namin ako, isang bandihadong kanin, ubos, isang pitcher tubig, ubos, ilang weeks yata hindi kumakain. That's the power of the name of Jesus. Ilang beses ko na po tinestify yan. Hindi ko pinagsasawa i-testify kasi nakita ko ng aking mga mata ang kagandahan, kalulhatian at kapangyarihan ng pangalang Jesus. Sinong pwedeng gumamit sa pangalan Jesus? Yun lamang mga ipinanganak sa kaharian ng Diyos. Yung mga pinanganak sa kaharian ng Diyos. Pag hindi ka, wala kang koneksyon sa may-ari ng pangalan, delikado, huwag kang gagaya, huwag mong gagamitin yan sa mga demonyo. Meron yan sa Bible, sa Book of Acts. Yung dalawang magkaibigan, nakita yung demon possessed. Uy, pare, may demon possessed. Gayahin natin, subukan natin, gayahin natin yung ginagawa ni Pablo. Pinapalayas sa pangalan ni Jesus. Tayo, sabi lang, hoy, demonyo, sa pangalan ni Jesus na pinangangaral ni Pablo, lumayas ka. Lumingon sa kanilang demonyo. Si Pablo, kilala namin. Si Jesus, kilala namin. Kayo, sino kayo? Biglang lumipat sa kanila, lumundag sa kanila. Pinagpunit-punit yung kanilang mga damit at tumakbo sila na hubot-hubad. Napunit yung kanilang mga damit. Yun ang comedy sa Bible So, wala siyang karapatang gumamit pangalan Jesus dahil wala siyang relasyon sa may-ari ng pangalan. Okay? Sa Mark 16 verse 17, these signs will accompany those who have believed. In my name, they will cast out demons. Maliwanag po yan, They will speak with new tongues. Alam niyo ang continuation at mga context ito, nasa Matthew 28 at nasa huling chapter ng Book of Luke. At ito, Mark 16, 17, 18, nandyan niya. Ayan mga context niyan. After nasabihin ni Jesus, ipangaral nyo ang mabuting balita. The gospel, preach the gospel to all nations, even to the
outer part of the earth, even to the uttermost part of the earth, yung hanggang sa kabdulo-dulo na, sulok ng daigdig, preach the good news. No? Gusto ng Panginoon, maraming mga tao pa makakilala sa Kanya at makakilala sila by preaching the gospel. Okay? At after na sabihing preach the gospel, ang sumunod, yung salitang, and this sign will accompany those who will believe. In my name, they will cast out demons. In my name, they will lay hands on the sick and they will be healed. Yan ang mga kasunod na salita. So, ibig sabihin, kasama sa evangelization, in preaching the gospel, sa lahat ng tao, kasama ang pagpapalaya sa demonyo, kasama ang pagpapagaling sa mga may sakit, ano? Kasama yan, kaakibat yan. Okay. Now, sa John chapter 14, verse 12 hanggang 14, ang sabi ni Jesus, truly, truly, I say to you, the one who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than this he will do, because I am going to the Father. Sabi dito ni Jesus, at katotohanan, sinasabi ko sa inyo, sino man sumampalataya sa akin, gagawin din naman niya ang aking ginawa, at higit pa sa aking mga ginawa, ang kanyang gagawin. Bakit? Sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Anong ibig sabihin ni Jesus? Pagpunta niya sa Ama, bababa ang kahalili niya. Sino ang kahalili niya? Ang Holy Spirit. The Holy Spirit will come and shall dwell in the lives of the believers. No? At ngayon, we are now the temple of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit na nasa atin. Kailan nangyari yan? No, si Jesus umakyat sa langit, umupo sa kanan ng Ama. Ang kahalili niya ngayon sa lupa ay ang Holy Spirit na siyang naninirahan sa bawat isang Kristiyano. Individually, God is dwelling in us. And as corporate, God is dwelling in us. No? As the body of Christ, God is dwelling in us. At individually, as a person, He dwells in us. He dwells in me. God, the Holy Spirit is dwelling in me, dwelling in you. Imagine, the God who created the whole universe to exist is now dwelling in you, dwelling in me. Aba, ang ganda niya na. So, we are Holy Spirit possessed people. Hindi demon possessed, kundi Holy Spirit possessed. So, magagawa doon natin ginawa ni Jesus. Actually, hindi naman tayo ang gagawa nun eh. Si Jesus mismo, in the Spirit, ano, in the person of the Holy Spirit, si Jesus ang gumagawa noon. Kaya nga, pag ginamit natin pangalan ni Jesus, dumarating ang presence ni Jesus at siya mismo ang magpapalaya sa demonyo, siya mismo ang magpapagaling sa mga may sakit, siya mismo ang gagawa ng himala, hindi tayo. No? Tayo lang ang magre-represent kay Jesus, and the Holy Spirit that dwells in us, siya ang kikilos gagawa, i-represent niya ang Panginoong Jesus, and through the Holy Spirit, Jesus will heal those people, Jesus will set those captives free, no? And that is Jesus. Si Jesus pa rin ang gumagawa, no? Alam niyo sa mission field, ako, maraming testimony, patay, binuhay ng pangalan ni Jesus. Bakit? Kasi si Jesus din yung bumubuhay ng patay. Hindi po tayo, ano? At instrumento lang tayo. Alam niyo si Jesus, nako, ibang paksa kasi ito eh. Ito yung paksa na, alam niyo ba na our physical body gives us authority here on planet Earth. Ang ating physical katawan nagbibigay ng authority, no? Sa planetang ito, to exercise our authority. May physical body tayo. Kaya nga tayong gagamitin Panginoon. Tandaan si Jesus, nagpagaling mga may sakit, nagpalaya sa demonyo, nasa lupa siya. Meron siyang physical body. Meron siyang human body or flesh and blood body. No? Kasi ang mundo ito binigay sa tao na merong flesh and blood body. And remember sa Bible, nung siya'y nabuhay na maguli, iba ng katawan niya, glorified body na. At nung napalitan ng kanyang katawan, hindi na siya gumagawa ng himala, ano? At pinaubayan na niya sa kanyang mga alagad na mayroong flesh and blood body. Because flesh and blood body gives us authority to reign on this planet and to use the name of Jesus and to do mighty things for the glory of God. And through our physical body, God will do signs, wonders, and miracles, and deliverance. No? Yan po yan.
Kaya si Jesus, nung glorified body na, hindi na siya nangaral, hindi na siya nagpagaling ng mga may sakit, hindi na siya nagpalas demonyo, at tinurn over na niya sa kanyang church, sa atin, sa mga manampalataya. Why? Kasi iba na ang katawan niya. Baka sabihin ni Satanas, iba na ang katawan mo, hindi ka na taga rito, hindi ka na taga earth, ikaw ay taga langit, illegal yung ginagawa mo, ano ang daya mo, baka pwedeng ganun gawin ni Satanas at ibalik sa Diyos ang judgment, ano? Kaya ang Panginoon, kahit siya ay Panginoon, nasa kanyang sovereignty, kumikilos ang Diyos sa legality, no? Sa legal na paraan. No? Kaya ang Holy Spirit, no, nanahal sa bawat isa sa atin. Siya lang makakagawa nun. Diyos lang makakapanahan sa lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo as a person, the Holy Spirit. Okay, now, sabi ni Jesus, gagawin natin ang kanyang ginawa. No? Kasi darating ang Holy Spirit who will dwell in us. And God, the Holy Spirit, is now dwelling in us. At sabi niya sa verse 13, and whatever you ask in my name, ano mang ating hingi sa kanyang pangalan, this I will do. No? So that the Father may be glorified in the Son. Imagine, dito nyo makikita that Jesus Christ is not just ordinary human being. Jesus Christ is God. God who became a man. God and man. Para sa atin. Pero hindi siya ordinaryong tao na kagaya natin. Bakit? Dito nyo makikita, sabi ni Jesus, ano mang inyong hingi sa aking pangalan, gagawin ko. Sa verse 14, if you ask me anything in my name, I will do it. Ibig sabihin, lahat ng Kristiyano sa buong mundo, pag nanalangin, sabay-sabay, sa pangalan ni Jesus, tumawag sa pangalan ni Jesus, si Jesus tutugunin niya ang ating mga panalangin, sabay-sabay, kaya niyang gawin sabay-sabay ang pagtugon, kaya rin niyang pakinggan sabay-sabay ang lahat ng prayers ng mga anak ng Diyos sa buong mundo, kaya niyang pakinggan sabay-sabay. Why? Because Jesus is not just a human being, He is God, our Creator. He is truly God. Yan ay sa ebidensya. Kaya sabi ko nga sa mga taga-ILC, kaya ba ng tao na ibigay, kaya ba ng tao na ibigay ang mga pangailangan ng lahat ng tao sa buong mundo? Ang tao ba pwede panalanginan? Na kapag ang tao ay pinanalanginan, kaya ba ibigay, kaya ba pakinggan ng tao ang sabay-sabay na panalangin ng lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo? Of course not. Diyos lang ang may kakayanan na mapakinggan lahat ng daing, lahat ng panalangin ng tao sa buong mundo. At yan ay si Jesus. Kaya sinabi niya, if you ask anything in my name, I will do it. Pangako niya yan eh. Kung hindi mangyari yung kanyang pangako, hindi siya may kasalanan, hindi siya may gawa. Wala sa kanyang problema. Ang problema nasa iyo. Baka hindi ka nananampalataya. O baka puno ng doubt ang puso mo. Okay? Maraming dahilan kung bakit hindi nangyayari ang panalangin natin. O baka meron kang kasalanan na hindi mo pinagsisisihan pa. Alright. So, punta tayo dito. Why is the name of Jesus truly powerful? Number one, it is the name of God. And His presence is in that name. Okay? Bakit ang pangalan Jesus totoo na makapangyarihan? Number one, kasi ang pangalan Jesus ay pangalan ng Diyos na binigay sa atin. Yes. Alam niyo ba na ang pangalan Jesus ay binubuo ng dalawang salita? Yahweh or Jehovah. Alam niyo ibig sabihin Yahweh, Lord. At galing yan sa tetragrammaton, 4 letters, meaning tetragrammaton means 4 letters, YHWH, no? Na may iba-ibang pronunciation na ginagawa dyan, ano? At hanggang ngayon, pinagtatalo ko ano ang tamang pronunciation ng YHWH, no? Yung iba kasi, Yahweh. Yahweh ang pinaka-famous. Yung iba, Jehovah. Yung iba naman, Yehovah. Yung iba naman, Yahweh. Yung iba naman, Yahavah. Iba-iba. Meron naman, Yahuwah. Yes, yung huling na Panginoon, Yahuwah naman yun. So, whatever, anumang pronunciation,
Basta mahalaga, you are connected to the owner of that name and you know him and he knows you. No? Yun ang mahalaga, you are connected to him. Pero kung hindi, hindi mo pwedeng gamitin ang pangalan niya. Kung connected ka, kahit anong pronunciation, Jehovah, Yahweh, Yahuwah, Yahweh, no? Yun ang tetragrammaton, YSWH. At alam niyo po ba, ang mga scribes, pag kinokopya nila yung mga manuscript dyan galing yung ating Bible. Pag kinokopya nila, dumating sila sa pangalang YHWH, Yahweh o Jehovah, humihinto muna sila. Naghuhugas muna silang kamay. Yung iba naman, humihinto, naliligo muna at nagpapalit ng bagong malinis na damit. Ganun sila kareberendo sa pangalang Yahweh. Dahil sa kanila itutuloy ang pagkopya. No? Ganun ang ginagawa nila. Pinapalagay nila. So, ang pangalan ng Diyos under the Old Testament is Yahweh or Jehovah or Yahuwah, whatever. No? Basta, ano natin yung pinaka-popular, Yahweh. YHWH. So, yung pangalang Jesus sa Aramaic at sa Hebrew ay Yahuwah. No? Ay, Yahuwah. Sorry. Yehoshua or Yeshua. No? Yeshua. Na galing niya sa pangalang Yahweh or Jehovah plus Hoshua. Yahweh or Jehovah means Lord, Hoshua means salvation. Pinagsama, Jehovah Hoshua or Yeshua, the Lord our salvation. Yun ang pangalan ni Jesus. At nung panahon, under the Old Testament, ang dami may pangalang Jesus. In fact, si Joshua, Jesus ang ibig sabihin nun eh. Joshua, Yeshua yun eh. Pero after the death and resurrection of Jesus, nag-iba na ang pangalan ni Jesus. Bakit? Hindi na yan pwedeng ipangalan sa tao. Dahil yan ay pangalan ng Diyos na ibinigay na sa lahat ng tao para tayo magkaroon ng access sa kaharian ng Diyos through that powerful name. Yeshua. Nung i-translate sa English, Jesus. Ako, mahabang kwento po kung paano naging Jesus yung Yeshua. Next time na natin pag-aralan yan. Ano? So, gano'n, yun ang pangalan Jesus. Now, nung si Jesus umakit sa langit, upo sa kanan ng Ama, itinaas niya ang pangalang Jesus, napakataas, no? At pinarangalan at listen, and dito tutukoy natin sa pag-aaral natin kung gaano kalaki at kapangyarihan ang pangalang Jesus, no? So, number one, bakit totoong makapangyarihan ang pangalan ni Jesus? Because it is the name of God given to us. Para magkaroon tayo ng access sa kingdom of God. Para magkaroon tayo ng connection sa Diyos at maging kapamilya ng Diyos. Para magkaroon tayo ng kapatawaran sa pangalang Jesus. Okay? So, it is the name of God. And His presence is in that name. Ang presensya niya, siya mismo nasa pangalan niya. Kaya every time you call upon the name of the Lord Jesus, immediately nandiyan siya sa harapan mo na ang presensya niya dumarating. No? Mabilis pa sa kisap mata. Hindi nga lang natin nakikita. Every time we declare the name of Jesus, nandiyan siya sa harapan natin. Nandiyan siya, sasamahan tayo. Hindi nga lang natin nakikita. So, lahat yan by faith. Ano ba pananampalataya? Naniniwala ka na totoo kahit hindi mo makita. Kasi, ang pananampalataya ay hindi sa pamagitan ng iyong paningin o pandinig o pandama. Ang pananampalataya, naniniwala ka kahit hindi mo nadadama, kahit hindi mo nakikita, hindi mo narinig, but still you believe that He is true, the true God. Okay. So, number one, because it is the name of God. Yan na ang pangalan, pinagkatiwala Diyos sa tao. Alam niyo po ba na lahat ng, mamaya natin, number 5 pala yun. Okay, it's the name of God. Kaya gano'n ka-powerful. No? Kaya ang gusto ng Ama, tawagin natin ang Diyos sa pangalang Jesus. Under the Old Testament kasi tinatawag ang Panginoon as Yahweh or Jehovah. No? Ngayon, kung gusto mong pumasok sa presensya ng Ama, pumasok sa presence of God, the Father, just use the name of Jesus. Call upon the name of Jesus. Kaya nga, every time we pray, ang turo sa atin,
use the name of Jesus. Bakit? Bakit? Kasi yan ang access natin sa kaharian ng Diyos. Ang pangalan Jesus. Kumbaga sa kahit may religion ka, nasa ng buong relihiyon sa buong mundo, pero without the name of Jesus, there is no salvation. Kahit nasa ng lahat na relihiyon sa buong mundo, pero pag wala ang pangalan ni Jesus sa relihiyon na yan, at wala ang pangalan ni Jesus sa puso mo, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil ang pangalan ni Jesus ang access natin sa kaharian ng Diyos. Listen, ang tao may relihiyon, parang tao na pupunta sa Amerika. Kailangan mong passport. Pero hindi ka papapasukin sa immigration kapag wala kang visa. Okay, kaya kailangan mo passport na merong tatak na visa. Ang passport ay yan ang relihiyon. Ang visa, yan ang pangalang Jesus. Kaya kahit tambakan mo sila ng passport, wala namang visa. Walang katuturan. Parang ganyan, nasa na lahat ng reliyon, pero wala ang pangalan Jesus, walang katuturan niya, still you will go to hell. So, ang mahalaga, para makapasok ka, magkaroon ka ng pagpasok sa ibang let's say sa Amerika, kailangan mo ng US visa na nakasingit o nakatatak doon sa passport mo. No? Passport, nakatatak doon. Nakadikit doon. So, pag pinakita mo, nakita ng immigration officer yung visa mo, papapasukin ka. Yun ang access mo. So, ang access natin, our access to God's kingdom, to all the riches and wealth of God's kingdom, access natin sa authority and power of God's kingdom, access natin sa buong kayamanan ng kaharian ng Diyos, ang access natin ay ang pangalang Jesus. Wala nang iba. Hindi pangalan ni Muhammad, hindi pangalan ni Mary, hindi pangalan ni Joseph, hindi pangalan ni Pastor June, hindi pangalan ni Apostle Pablo, hindi pangalan ni Peter, John, Paul, James, Ringo, ay Beatles pala yun. Hindi pangalan nila. Tanging isang pangalan lang ang access natin sa kaharian ng Diyos, the name of Jesus. Not the name of Mary, not the name of Virgin Mary, the name of Jesus. Why? Because Mary is also a human being. Hindi siya God. Mga kapatid, mga kaibigan, Katoliko, lahat tayo galing dyan. She's not God. Joseph is not God. Si Joseph was just a human being. Virgin Mary was just a human being. Paul was just a human being. Lahat sila human being. Pero si Jesus is not ordinary human being. He is God and God forever. God who became a man for our sake. Okay? Now, number 2, the Father, why the name of Jesus is truly powerful? The Father exalted that name so that it would be our access to the kingdom of God in all our inheritance, authority, and power. Nasabi ko na kanina. Itinaas ng Ama ng pinakamataas ang pangalang Jesus. At sabi sa Philippians chapter 2, pamula verse 5 hanggang verse 8, na para sa pangalan ni Jesus, lahat ng tuhod ay luluhod. Mga nilalang sa langit, nilalang sa ibabaw lupa, nilalang sa ilalim ng lupa, will bow down in the name of Jesus. Bakit? Sapagkat ang full authority ng kingdom of God, full authority of the Father is now in the name of Jesus. Ang gusto ng Ama ay dadaan tayo sa pangalan Jesus. Kung kailangan mo ang full authority of the Father na mag-manifest, punta ka sa pangalan Jesus. Diyan niya inilagay ang kanyang full authority and power of His kingdom. The name of Jesus. So, ang pangalan Jesus ang access natin sa kaharian ng Diyos. Kung wala si Jesus, hindi tayo maliligtas. Lahat tayo, impyerno. Lahat tayo matatapos sa lake of fire sa judgment day. Okay. So, itinaas ng Ama ang pangalan yan para sa atin. Alam nyo, hindi naman kailangan ni Jesus ng exaltation o promotion. No. Matagal na siyang mataas.
Para maitaas siya, kailangan maging tao siya. Para pag itinaas siya, lahat ng sasama kay Jesus ay kasama ni Jesus na matataas din sa pinakamataas na posisyon. Why? Sapagkat lahat ng sasampalatay at sasama kay Jesus will become part of His body. Therefore, we are now the body of Christ. Pamula leeg hanggang paa. Parang yung ilustrasyon. Tayo yan. Sama-sama tayo, mga Kristiyano. Tayo ang katawan ni Kristo pamula leeg hanggang paa. At ang pinakaulo daw ay si Jesus. Colossians 1:18. And Jesus became the head, the leader or the head of His body, the church. Okay? Kaya ang body, ang katawan natin, ay sumusunod ay sa dictation ng isip natin. Saan ba nandun ang isip? Nasa bituka? Hindi. Nasa paa? Hindi. Nasa ulo. Kaya ang dictation, ang command ay nanggagaling sa head, hindi sa kamay, hindi sa paa. Kaya the body of Christ, the church, will always listen and obey, submit doon sa command na nanggagaling sa ulo na walang iba kundi si Jesus Christ. Okay. Number 3, all authority and power of the kingdom of God is in the name of Jesus. Lahat ng kapamalaan at kapangyarihan ng kaharian ng Diyos ay nasa pangalan Jesus. Yes. And all the riches and wealth of God's kingdom is in the name of Jesus. Lahat ng kayamanan, karangal, kayamanan ng kaharian ng Diyos, lahat nasa pangalan ni Jesus. Yes, naka-intact. If you want all the riches of God's kingdom, it's in the name of Jesus. If you want the authority and power of God's kingdom, it's in the name of Jesus. If you want salvation, it's in the name of Jesus. Gusto mo makarating sa langit, it's in the name of Jesus. Heaven, kingdom of God is in the name of Jesus. Okay? All the riches and wealth of God's kingdom is in the name of Jesus. All the powerful names and titles of God in the Old Testament are in the name of Jesus. Okay. Lahat ng kapamalaan, lahat ng pangalan ng Diyos at title ng Diyos sa Old Testament, lahat ay nasa pangalan Jesus. Ganito po yan, ang mga Old Testament people, tumatawag kay Yahweh or ang Yahweh, tinranslate as Jehovah, because dahil sa mga German, ang spelling nila at that time wala silang Y, kaya yung Jehovah o Yahweh or Jehovah ay ini-spell nila ng Jehovah. J, wala silang Y noon time na yon sa kanilang alphabet. Kaya sinubstitute nila yung J. Kaya pag nakasulat Jehovah, ang pronunciation nila doon, hindi Jehovah, Yehovah. Yes, Yehovah. Yun yung unang panahon. Nung nakarating na sa ibang bahagi ng mundo, sa America, naging Jesus na. O naging Jehovah na. Naging Jehovah. So, Jehovah ay actually, Jehovah yun. Jehovah. Okay. So, yung mga names and titles of God under the Old Testament, napakarami. Merong El Shaddai, the God who is more than enough. Lahat ng kailangan mo, nasa pangalang El Shaddai. I am your breasty one. Parang nanay na merong dede na kinaroon ng gatas na mabubuhay ka through that milk. Siya ang magsusustinin ng iyong buhay. Yun ang figurative word doon na I'm the breasty one. Pero hindi feminine ang Diyos. Masculine siya. I am your best friend. I'm your mother, your father, your best friend, your nurse, your doctor, everything you need. I am. Yan si El Shaddai, the God who is more than enough. And that name, El Shaddai, is in the name of Jesus. Hindi mo na kailangan tawagin, El Shaddai. Just declare or call the name of Jesus. Tinawag mo na rin si El Shaddai dahil siya yun. Si Jesus yung Panginoon sa Old Testament. Yes, siya yun. Siya yun. Siya yung Yahweh sa Old Testament. No wonder kung bit doon siya nagkataon tao, dala-dala pa rin niya yung pangalang Yahweh. Yahweh, Hosua, Yeshua.
Okay. Sa Old Testament, merong title ang Diyos na Jehovah Tzidkenu, the Lord our righteousness. No? Merong Jehovah Shammah, the Lord who's always present. Ano? Jehovah Ra'a, the Lord our shepherd. Jehovah Mikades, the Lord who sanctifies us. Jehovah Dimula, the Lord who give us the recompense of our reward. Jehovah Rofeka or Jehovah Rapha, the Lord who heals us. Jehovah or Jehovah Nisi, the Lord our banner, the commander-in-chief of the Lord's army. The Lord of hosts. Hindi, ibang the Lord of hosts. The Lord of hosts sa Hebrew ay Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts. Jehovah Sabaoth. Jehovah Sabaoth. So all those names and titles of God at meron pang El Elyon, the Most High God, no? Merong El Shaddai, merong Adonai, ano? So all those names and titles of God sa Old Testament, lahat inilagay na sa pangalang Jesus. All His names and titles are all in the name of Jesus, all in that one name. No? Para bang kumbaga sa opisina, sa isang building na kailangan mo na maraming pasikot-sikot, pupunta ka sa ganitong department, sa ganitong department, sa ganitong department, sa ganitong department, ang daming dadaanan para ma-approve yung iyong papers at para makuha mo yung kailangan mo doon sa office na yun, sa company na yun. Ang daming dadaan departamento, pasikot-sikot. Ngayon, gumawa yung company ng isang lugar lang, isang room lang, at lahat ng kailangan mo nandoon na. No need na napupunta ka sa kaliwa, sa kanan, sa 3rd floor, sa 4th floor, sa 10th floor, hindi na. Pupunta ka lang doon sa department na sa isang kwarto na yon, lahat ng kailangan mo na papers at pagtatak at lahat ng kailangan mo, nandoon na. Isahang bigayan sa iyo. Parang ganoon ang pangalan Jesus. Hindi mo na kailangan tawagan, Jehovah Sabaoth, tulungan mo ko, may labanan, may warfare ako. Jehovah Shammah, help me Lord, namumroblema ako, I need your presence. Jehovah Ra, my shepherd. Jehovah Jireh, the Lord that provides my need. No need mo nang kailangan o tawagan yung mga names and titles of God na yun. Just declare or call upon the name of Jesus, our Yeshua, everything will be provided to you. Everything shall come to pass. Bakit? Ang bilis niyan dumating. Once you call upon His name, tumawag ka sa kanyang pangalan, pero merong kondisyon. Tatawag ka sa kanyang pangalan na merong pananampalataya. Yan ang pinakamalaga. Merong pananampalataya because your faith will give substance to that name. Di ba yun ang sabi sa Hebrews 11:1? Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Your faith will give substance to that name. Your faith will release the power of that name. Your faith will release the authority and power of that name. Your faith will release all the riches and wealth of God's kingdom na nasa pangalang yan. Your faith will release all those blessings. Faith in the name of the Lord Jesus Christ. Hindi faith in the name of Muhammad, hindi faith in the name of Buddha, hindi faith in the name of Confucius, hindi faith in the name of Felix Manalo, hindi faith in the name of Joseph Smith, hindi faith in the name of Virgin Mary, hindi faith in the name ng kung sino-sino, just faith in the name of Jesus Christ, and everything will be fine. Everything will be given to you. Okay? Now, ano pa? When we call or declare the name of Jesus, His presence will come. Darating ang presensya niya. And the name of Jesus, nandyan ang kanyang omnipotence, nandyan ang kanyang omnipresence,
nandyan ang kanyang omniscience. Okay? Anong omnipotence? All power. Ito pong omnipotence, omnipresence, omniscience, ito po ang attributes of God na hindi niya binibigay sa tao. Maraming attributes of God na binigay niya sa tao. God is good. God is full of patience. God is kind. God is gentle. God is love. No? Those are maraming attributes of God na binigay sa tao. Pero merong 4 na attributes. May 3 attributes hindi niya pwede bigay sa tao. Ano yun? God is omnipotent, God is omniscient, God is omnipresent. God is all-powerful, omnipotence. God is present everywhere. God is all-knowing God. Siya lang ang pwede magtaglay niya. At isa pa attribute niya, God is eternal. Ibinigay niya sa tao yon. He gave us eternal life. See? Sa kanya galing yun. He is eternal. Wala siyang pinagmulan, wala siyang pasimula, at wala siyang katapusan. So, the omnipresence of God is in the name of Jesus. No? Yung kanyang presensya, nasa pangalan Jesus. Kaya, when you declare or call upon the name of Jesus, darating siya. The powerful manifestation of God's presence, you will experience. Why? Because He will come. Sabi sa Matthew 18 verse 24, where 2 or 3 have gathered together in my name, I am there in their midst. Kita nyo? Kung saan nagkakatipon, 2-3 sa aking pangalan, doon ako sa kalagitnaan niya. Darating siya. See? In His name. When we declare or call upon the name of Jesus. Yun po sa verse 20 ng Matthew chapter 18. Pag tinaas natin sa verse 18, ito sabi ni Jesus, truly I say to you, whatever you bind on earth shall have been bound in heaven. Whatever you loose on earth shall have been loosed in heaven. Sa NASB. Mas malinaw sa WIS New Testament Bible. Sa WIS New Testament Bible, ang sabi ng Matthew 18:18, assuredly I am saying to you, whatever you forbid on earth shall have already been forbidden in heaven. And whatever you permit on earth shall have already been permitted in heaven. Ano daw ating talian sa lupa o hindi ipahintulot? Matagal nang hindi pinahintulot ng Diyos sa langit, approve na. Ano man daw ating ipahintulot o kalagan sa lupa, ay matagal nang kinalagan ng Diyos sa langit, tayo lang ang hinihintay. See? Tapos na eh. Ulitin ko yung New Testament Bible, no? Whatever you forbid on earth, o sa iba salde, whatever you bind on earth, shall have already been forbidden in heaven. Shall have already been bound in heaven. And whatever you permit on earth, or whatever you release, no? Whatever you allow or release or set free or permit on earth shall have already been permitted in heaven. Ano ibig sabihin nito sa original na Greek? Matagal nang inapruban ng Diyos ang pagtatali at pagkakalag. Pwede mong talian ang pamunuan ng kadiliman. Pwede mong talian si Satanas. Excuse me po. Pwede mong talian ang mga gawa ng mga demonyo. Pwede mo ring kalagan ang tinatalian ni Satanas, mga tao na silalang ng bandage. Pwede mong kalagan ang sarili mo kapag ikaw ay tinatalian ng kaaway o ikaw ay pinepreso. Pwede mong palayain yung binibihag ng kaaway. Bakit? Sapagkat matagal nang pinayagan ng Diyos sa langit. Ang hinihintay lang ng Diyos is to use the name of Jesus, to declare the name of Jesus, or to call upon the name of Jesus. It's either you call upon His name, Lord Jesus, tulungan mo ako, kinakalagan ko po ito, taan mo sa prayer, or pwede mo rin i-declare, in the name of Jesus, kinakalagan ko, itong biniyag ni Satanas, itong sakit na ito, ay kinakalag ko sa taong ito. Ang taong ito ay kinakalagan ko.
sa demonic possession. I set him free in the name of Jesus. And you demon spirit, come out in Jesus' name. Lalabas yan. Kapatid, kinakalagang kita sa sakit na yan right now by the authority and power of the name of Jesus. Ganun ang paggamit. O, daan mo sa prayer. Lord, ito pong kapatid dito, nasa bondage of sickness and disease, nasa generational curse na nagmamanifest sa kanya in the name of Jesus, set him free, Lord. In Jesus' name. And the Lord will set him free. As you use the name of Jesus, darating si Jesus, and Jesus will set you free. Okay. So, the presence of God is in that name. His omnipresence is in the name of Jesus. Ano pa? The omnipotent of God, the all-powerful God, all the power of God's kingdom, lahat nasa pangalan ni Jesus. The power to destroy the works of the devil and all demons. As we declare or call upon the name of Jesus, we are enforcing the victory of Jesus. Yes. Every time we call upon the name of Jesus and every time we declare the name of Jesus, dinideclare natin ang pagtatagumpay niya. 2,000 years ago, tinalo niya si Satanas at sinamsama niya ng sandata at iniwan niya na lupasay, nakakahiya, hiniya niya sa kanya, hiniya niya si Satanas na talunan, iniwan niyang talunan at lupasay si Satanas. Nung siya ay nabuhay na maguli, nagtagumpay si Jesus sa isang legal na labanan. Colossians chapter 2 verse 15. Nung si Jesus ay nagkatawang tao, siya ay namatay at muling nabuhay, He destroyed the works of the devil and He destroyed the powers of the devil. He destroyed the devil himself. Hebrews chapter 2 verse 14 and 1 John chapter 3 verse 8. So therefore, when we declare the name of Jesus or when we call upon the name of Jesus, we are enforcing the victory of Jesus Christ na naganap 2,000 years ago. Okay? Alright. Sabi nga sa Colossians 2:15, when He had disarmed the rulers and authorities, si Satanas at ang mga demonyo, He made a public display of them, having triumph over them through Him, through Jesus. Nagtagumpay ang Diyos. Okay. Now, the omniscience of God, the all-knowing God, yung buong karunungan, kaalaman ng Diyos, nasa pangalan Jesus. So if you need wisdom, if you need revelation, call upon the name of Jesus and He will give you His wisdom. He will give you His revelation until you will experience, until you have experienced that you have now the mind of Christ. You have His wisdom, you have His knowledge, you have His revelation through the Holy Spirit. The omniscience of God is in that name. So if you need wisdom and revelation, call upon the name of Jesus. Lord, bigyan mo po ako ng wisdom and revelation, O God. Or declare it. In the name of Jesus, I receive the wisdom of God. I receive God's revelation knowledge. In Jesus' name, sa pag-aaral ko sa salita ng Diyos, I declare, maintindihan ko sa salita ng Panginoon. I have the wisdom of God. I have the revelation of God. Through the Lord Jesus Christ, I have the mind of Christ. Thank you, Lord. See? So, the omniscience, all-knowing of God is in the name of Jesus. Okay. When should we use the name of Jesus? Saan natin kailangan gamitin ang pangalan ni Jesus? When we pray. Number 1, when we pray. John chapter 14, verse 13 and 14. Hindi ko na-expound. Wala na tayong time. Number 2, to heal the sick. Mark chapter 16, verse 17 hanggang 18. To heal the sick. Pagpapagaling ng mga may sakit. Number 3, to cut and stop generational curses. Galatians chapter 3, verse 13 and 14. Para pahintuin at putulin ang generational curses sa ating pamilya. Okay? Number 4, to make demons flee. Para patakbuhin natin ang mga demonyo. To cast out demons. Mark 16, verse 17. No? And number 5, for spiritual warfare, we need the name of Jesus. Jesus is one of our spiritual, powerful weapon. No? The name
of Jesus, the name which is above every name. When we declare the name of Jesus during spiritual warfare, all knees, every knee shall bow in the name of Jesus. Mga spirit beings in heaven, mga nilalang, mga tao sa lupa, mga demonyo sa ilalim ng lupa will bow in the name of Jesus. They will bow down in the name of Jesus. Number 6, for supernatural protection. We can use the name of Jesus. Ang pangalan daw ng Panginoon ay strong tower, meaning that gives protection. So if you need protection, just use, just call, just declare the name of Jesus. Amen? Alam niyo ang telephone number ng Diyos, Jeremiah 33:3. So hanggang dito na lang mga kapatid. At next week, next Bible study, talakayin natin ang second weapon natin, the Word of God. Please share this video sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatid, sa ating mga friend, pastors, sa lahat ng tao, sa believers and unbelievers, share this video. Kailangan nila maintindihan, kailangan nila matuklasan ang mga revelation knowledge ito coming from the Word of God through the Holy Spirit in the name of Jesus. Kaya pag gusto nyo maintindihan Bible, pray. No? Call upon the name of Jesus because the omniscience of God, His mind, His all-knowing God is in that name. So, shalom mga kapatid. God bless everyone. Heavenly Father, marami po salamat na tinuturuan mo kami how to use the name of Jesus and how to call upon the name of Jesus, the name of God given to us. Marami po salamat, Panginoon. And Lord, we declare victory, we declare prosperity, we declare success in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Sa aming buhay at sa buhay ng mga nakikinig kasama namin sa pag-aaral ng salita, we declare in the name of Jesus that you might prosper them, that they will become successful and victorious in this life. Through that name, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Now may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all in Jesus' name. Amen. God bless everyone.